Maagang nagising si Lani nang marinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. 5:00 pa lamang ng umaga. Tahimik pa ang buong bahay. Ngunit sanay na ang kanyang pandinig sa bawat tunog na nanggagaling sa kwarto ng kanyang biyanan. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang asawa niyang si Angelo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mang Crispolo na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak nito ang kanyang tungkod habang pilit na iniabot ang baso ng tubig sa maliit na mesa. "Sandali lang, Tay," sabi ni Lani. Kinuha niya ang baso at iniabot sa matanda. "Salamat, anak ka," mahina nitong sagot. Ngumiti si Lani. "Walang anuman po." Ngunit paglabas niya ng kwarto, napabuntong hininga siya. Hindi dahil galit siya kay Mang Crispolo. Sadyang pagod lang talaga siya. Ilang taon na rin mula nang tumira sa kanila ang ama ni Angelo. Dati, kaya pa nitong maglakad ng walang tungkod, magluto ng sariling pagkain, at pumunta sa palengke. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nanghina ang katawan nito. Ngayon, halos lahat ay kailangan ng iutos. Tubig, pagkain, gamot, damit, at minsan, pati simpleng pagpunta sa banyo ay kailangan pa nitong hinga ng tulong. At kadalasan, si Lani ang nariyan. Si Angelo ay nagtatrabaho buong araw. Maaga itong umaalis at gabi na akong umuwi. Kapag may overtime, minsan ay halos tulog na ang anak bago pa ito makarating. Alam ni Lani na nagsusumikap ang kanyang asawa. Alam niyang hindi ito nagpapabaya. Pero may mga gabing gusto rin niyang may magtanong sa kanya kung pagod na ba siya. Sa pagkainan, "Maaga ka ata ngayon," sabi niya. "Walang overtime eh," sagot ni Angelo habang umuupo. Napatingin siya sa kwarto ng ama. "Nakabangon na ba si tatay?" "Oo." Ilang segundo silang natahimik. Maya-maya ay nagsalita si Angelo. "Lani," sabi niya, "okay ka lang ba?" Napangiti siya ng pilit. "Okay lang." Ngunit alam niyang hindi yun totoo. Makalipas ang ilang araw, may nakita siyang impormasyon patungkol sa isang pasilidad para sa matatanda. Maayos ang lugar. May mga taong nakatutok sa pangangalaga at may mga serbisyong hindi nila kayang ibigay sa bahay. Naisip niya, baka yun ang solusyon. Kaya ng gabing iyon, maingat niyang binuksan ang usapan. "Angelo?" "Bakit?" "May gusto sana akong sabihin." Napatingin sa kanya ang asawa. "May nakita kasi akong pasilidad para sa matatanda. Maayos daw doon. May mga caregiver, may doktor, at hindi nag-iisa ang matatanda." Nanatiling tahimik si Angelo. "Baka," pagpapatuloy ni Lani, "mas mabuti para kay tatay kung nandun siya." Biglang nagbago ang mukha ni Angelo. "Hindi." "Hindi mo man lang pinag-isipan?" "Lani, hindi." "Pero bakit?" tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. "Hindi ko naman sinasabing ayaw natin kay tatay. Gusto ko lang siyang maalagaan ng maayos doon." Tumayo si Angelo. "Hindi natin siya ilalagay doon." "Pero bakit?" Napatingin si Angelo sa pintuan ng kwarto ng ama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lani ang kakaibang lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. "Hindi mo pa alam ang lahat ng patungkol kay tatay." "Kung ganon," mahinang sabi ni Lani, "sabihin mo sa akin." Hindi sumagot si Angelo. Sa halip, tumalikod siya at pumasok sa kwarto ng ama. Sa labas, naiwan si Lani na nakatitig sa kanilang hapagkainan. Hindi niya alam na ang simpleng usapang iyon ang magiging simula ng pagbubukas ng isang nakaraan. Isang nakaraan na magtuturo sa kanya kung gaano kalalim ang sakripisyong kayang gawin ng isang ama para sa kanyang anak.
Kinabukasan, parang walang nangyari sa bahay ni na Angelo at Lani. Pareho silang naghanda ng almusal. Pareho silang tahimik. At pareho nilang iniwasang balikan ang pinag-usapan nila noong nakaraang gabi. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga katahimikan, may bagay na unti-unting lumalaki. Ang pagod na matagal nang kinikimkim ni Lani. Habang naghahanda siya ng pagkain, narinig niyang tinatawag siya ni Mang Crispolo. "Lani, anak?" Agad siyang pumunta sa kwarto. Ano po yun, Tay? "Pwede mo ba akong tulungang makapunta sa banyo?" Sandali po. Inalalayan niya ang matanda. Mabagal ang bawat hakbang nito. Hawak ni Mang Crispolo ang kanyang tungkod habang nakahawak naman ang isang kamay nito sa balikat ni Lani. "Pasensya ka na anak ha," sabi ng matanda. Napatingin si Lani. Bakit po kayo nagsasorry? "Alam kong nahihirapan ka na." Hindi ka agad nakasagot si Lani. Dahil totoo, nahihirapan na talaga siya. Pero hindi niya gustong marinig iyon mula mismo sa matanda. Pagkatapos kumain, umalis si Angelo papunta sa trabaho. Bago ito sumakay ng motorsiklo, hinarap niya ang asawa. "Lani, tungkol kagabi." Huwag na. Putol niya. "Pero gusto kong ipaliwanag." Alam ko, ayaw mong dalhin si Daddy doon. "Hindi ganon kasimple, Lani." Kung hindi simple, sabihin mo sa akin. Napabuntong hininga si Angelo. "Lani, tatay ko siya. Alam ko naman yun. At hindi ko kayang basta na lang ipaubaya sa iba." Napatingin sa kanya si Lani. Pero ako ba, Angelo? Hindi ba kasama rin ako sa pamilya mo? Natigilan ng lalaki. "Hindi ko sinasabing hindi." Pero bakit pakiramdam ko kapag pinag-uusapan si tatay, parang wala akong karapatang mapagod? Hindi nakasagot si Angelo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mali sa pagitan nila. "Hindi ko gustong maramdaman mo yan," sabi niya. Pero yun ang nararamdaman ko. Umalis si Angelo nang walang naisagot. Buong araw na natili sa isip ni Lani ang kanilang pag-uusap. Pagsapit ng hapon, habang naghihiwa siya ng gulay, narinig niyang nagsasalita si Mang Crispolo sa telepono. "Hindi anak, huwag mong alalahanin ang pera. Kaya ko pa." Napahinto si Lani. Hindi niya alam kung sino ang kausap ng matanda. Pagkatapos ng tawag, nakita niyang tahimik itong nakaupo sa sala. Tay, Napatingin si Mang Crispolo. may kailangan po ba kayo? Umiling ang matanda. "Wala anak." Ngumiti ito, ngunit halatang may tinatago. Kinagabihan, pag-uwi ni Angelo, natatnan niya ang ama na natutulog sa sala. Napansin niyang may maliit na sobre sa mesa. Kinuha niya iyon. "Lani, ano to?" Hindi ko alam. Binuksan ni Angelo ang sobre. May resibo sa loob. Hindi niya sinabi kay Lani kung ano yon. Ibinulsi niya kaagad. Anong problema? Tanong ng asawa. Wala. Angelo, Pagod lang ako." Doon tuluyang napuno ang dibdib ni Lani. lagi na lang ganyan. Kapag may problema, sinasabi mong wala. Napataas ang boses ni Angelo. "Ano bang gusto mong gawin ko?" Gusto kong maging asawa mo. Hindi taga-alaga lang ni tatay. Biglang natahimik ang buong bahay. Sa kabilang silid, bahagyang dumilat si Mang Crispolo. Narinig niya ang lahat. At sa unang pagkakataon, napagtanto ng matanda na baka siya na mismo ang nagiging dahilan ng pagkasira ng pagsasama ng kanyang anak at ng asawa nito. Kinabukasan, bago pa magising sina Angelo at Lani, tahimik na naganda si Mang Crispolo ng maliit na bag. Isang pares ng damit, isang lumang pitaka, at isang litrato nilang mag-ama. Huminga siya ng malalim. "Siguro panahon na para umalis ako." Ngunit hindi niya alam na may isang bagay na hindi niya kayang iwanan. Ang anak na buong buhay niyang ipinaglaban. Madaling araw pa lamang nang magising si Angelo. Hindi dahil sa alarm,
kung hindi dahil sa kaluskos mula sa sala. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Mang Crispolo na nakaupo sa sopa. Nasa tabi nito ang maliit na bag na inihanda noong gabi. Tay? Nagulat ang matanda. Gising ka na pala. Lumapit si Angelo at napatingin sa bag. Saan po kayo pupunta? Hindi ka agad sumagot si Mang Crispolo. Wala. Naglikpit lang. Tay, bakit may damit dito? Napabuntong hininga ang matanda. Anak, ayoko nang maging dahilan ng problema ninyo ni Lani. Natigilan si Angelo. Hindi po kayo dahilan, Tay. Narinig ko kayo kagabi. Umupo si Angelo sa tabi niya. Tay, nag-aaway lang kami. Dahil ba sa akin, anak? Hindi po. Alam kong nahihirapan na si Lani. Tahimik si Angelo. Hindi niya kayang magsinungaling sa ama. Totoo po, sabi niya. Pero napapagod lang po siya. Tumango si Mang Crispolo. Normal lang yun, anak. Hindi naman madaling mag-alaga ng matanda. Pero hindi ibig sabihin no na kailangan niyo pong umalis. Tinitigan ng matanda ang anak. Anak, alam mo ba kung bakit ayaw kong maging pabigat sa'yo? Umiling si Angelo. Dahil noong bata ka, ayaw kong maramdaman mong mag-isa ka. Napatigil si Angelo. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Naalala mo pa ba noong elementary ka? Tanong ni Mang Crispolo. Konti po, Tay. Palagi kang nagrereklamo noon dahil luma ang sapatos mo. Napangiti si Angelo. Opo, hindi mo alam anak, pero ilang linggo kong nag-ipon para mapalitan niyon. Napayuko si Angelo. Akala ko po nun may pera tayo, Tay. Sa totoo lang, wala anak. Napatingin siya sa ama. Wala po. Umiling si Mang Crispolo. May mga gabing kanin at asin lang ang apunan ko, pero hindi ko sinasabi sa iyo. Tahimik ang sala. Kapag may bayarin sa paaralan, dinidiskartehan ko na lang. Kapag may kailangan kang proyekto, naghahanap ako ng dagdag na trabaho para kumita. At kapag may sakit ka anak, hindi ako natutulog. Nangingilid na ang luha ni Angelo. Tay, hindi ko ginawa yun para suklian mo ako anak. Pero bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Ngumiti si Mang Crispolo. Dahil anak kita at obligasyon ko yun sa iyo. Simple lang ang sagot. Ngunit para kay Angelo, parang iyon ang pinakamabigat na salitang narinig niya. Naalala niya ang mga umagang nakikita niyang pagod ang ama, ngunit pinipilit pa rin ngumiti. Naalala niya ang lumang bisikletang gamit ni Mang Crispolo sa paghahanap buhay nito. Naalala niya ang araw na gusto niyang tumigil sa pag-aaral dahil nahihiya siyang walang pambili ng bagong uniforme. Ngunit kinabukasan, may bagong uniforme na siya. Hindi niya kailanman tinanong kung saan ang galing iyon. Ngayon niya lamang naintindihan. Samantala, tahimik na nakikinig si Lani mula sa labas ng pintuan. Hindi niya sinasadyang marinig ang kanilang pag-uusap. Ngunit bawat salita ni Mang Crispolo ay unti-unting nagpapabago sa kanyang pananaw. Hindi pala basta matandang ayaw nilang umalis sa bahay ang kanyang biyanan. Isa pala itong ama na buong buhay na nagbigay ng hindi humihingi ng kapalit. Lumapit si Lani. Tay, Napatingin ang matanda. pasensya na po kayo ha. Bakit naman anak? May mga pagkakataon pong naisip kong pabigat po kayo. Hindi nagsalita si Mang Crispolo. Lumapit si Lani at umupo sa tabi niya. Napapagod lang po ako, Tay. Kaya ako po naiisip yon. Pasensya na po kayo. Pero hindi po ibig sabihin na ayaw ko po sa inyo. Hinawakan ni Mang Crispolo ang kanyang mga kamay. Alam ko yan anak. Naiintindihan kita. Sa unang pagkakataon, parehong natahimik sina Angelo at Lani. Hindi pa tapos ang problema nila. Hindi pa rin nawawala ang pagod. Ngunit may isang bagay nang nagbago. Nagsimula na nilang makita ang isa't isa.
Hindi bilang kalaban sa isang problema, kung hindi bilang mag-asawang parehong naghahanap ng paraan upang mapangalagaan ang taong mahal nila. Ilang araw ang lumipas matapos ang pag-uusap nila sa sala. Hindi man nawala ang problema, nagkaroon naman ng pagbabago ang bahay. Naging mas maingat si Lani sa pakikitungo kay Mang Crispolo. Hindi niya na tinitignan ang pag-aalaga bilang isang obligasyong pinasa sa kanya. Sa halip, sinisikap niyang intindihin kung ano ang tunay na kailangan ng matanda. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin mawala sa kanyang isip. Ang resibong nakita ni Angelo sa sobre. Isang hapon, habang naglilinis si Lani ng kwarto ni Mang Crispolo, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Hindi niya sana ito bubuksan. Ngunit nang hilahin niya ang kahon upang maglinis, bahagyang bumukas ang takip. May mga lumang papel at litrato sa loob. May nakita siyang lumang litrato ni Angelo noong bata pa ito. Katabi niya si Mang Crispolo. Parehong nakangiti habang nakasuot ng simpleng damit. Meron ring mga resibo ng matrikula. Sunod-sunod, taon-taon, napaupo si Lani sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung bakit may mga ganoong resibo. Pero napansin niyang karamihan ay nakapangalan kay Mang Crispolo. Nang biglang magsalita ang matanda mula sa likuran niya, nagulat siya. "May hinahanap ka ba, anak?" Tumayo ka agad si Lani. Pasensya na po, Tay. Naglilinis lang po ako. Ngumiti si Mang Crispolo. "Walang problema." Napatingin si Lani sa mga papel. Tay, kayo po ang nagbabayad ng lahat ng matrikula ni Angelo? Natahimik ang matanda. Oo. Matagal na yon nung nag-aaral pa siya." Pero saan po kayo kumukuha ng pera? Umupo si Mang Crispolo. "Sa trabaho." Anong trabaho po? Napangiti ang matanda. Kung ano-ano lang, anak. Construction, kargador, minsan delivery. Kung saan may trabaho ay pumupunta ako. Hindi makapaniwala si Lani. Pero sabi ni Angelo, dati raw po kayong may maliit na negosyo. Oo, tama yun. Meron nga. Pero nalugi. Bakit po? Saglit na tumingin si Mang Crispolo sa lumang litrato. Pinangutang ko lang ang puhunan para mapag-aral si Angelo. Napayuko si Lani. Hindi niya po alam? Umiling ang matanda. Hindi ko na sinabi. Pero bakit po? Baka isipin niyang utang niya sa akin ang lahat. Napatingin si Lani sa kanya. Pero kayo po ang nagsakripisyo para sa kanya. Oo. Pero hindi naman dapat sinusumbat ang pagmamahal. Parang may kumurot sa puso ni Lani. Doon niya naintindihan kung bakit ayaw na ayaw ni Angelo na ilagay ang kanyang ama sa isang pasilidad. Hindi dahil ayaw nitong tumanggap ng tulong, kung hindi dahil sa isip ni Angelo, habang kaya pa niyang suklian ang mga sakripisyo ng kanyang ama, gusto niyang siya mismo ang gumawa nito. Nang gabing iyon, sinabi ni Lani kay Angelo ang nakita niya. Tahimik itong nakinig. Alam ko namang nagsakripisyo si tatay para sa akin, pero hindi niya sa akin na ikwento ang kabuuan. Baka kasi ayaw niyang maramdaman mong kailangan mong suklian siya. Napaupo si Angelo. Alam mo, Lani, noong bata pa ako, akala ko normal lang ang lahat. Akala ko lahat ng tatay nagtitiis para sa anak. Hindi lahat. Napatingin siya sa asawa. Ngayon ko lang naintindihan. Hinawakan ni Lani ang kamay niya. Pero Angelo, kailangan rin nating maging honest. Hindi ko kayang gawin lahat. Tumango siya. Alam ko. Hindi ko rin gustong mapunta sa sitwasyon na pati pagsasama natin ay masira. Hindi mangyayari yun. Sigurado ka? Huminga ng malalim si Angelo. Hindi ko alam kung papaano pero hanap tayo ng paraan. Sa kabilang kwarto, narinig ni Mang Crispolo ang kanilang pag-uusap. Napangiti siya ng mahina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kapanatagan. Hindi dahil wala ng problema, kung hindi dahil alam niyang hindi niya na kailangan pang mag-isa. Lumipas ang ilang buwan.
Hindi naging biglang madali ang buhay ni na Angelo, Lani at Mang Crispolo. May mga araw pa rin kapos ang pera. May mga gabing pagod na pagod silang lahat. May mga pagkakataon ding hindi nila alam kung saan kukunin ang pambayad sa mga gamot at pang-araw-araw na gastusin. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi na nila hinaharap ang problema ng kanya-kanya. Natutunan ni Angelo na hindi sapat na maging mabuting anak. Kailangan rin niyang maging mabuting asawa. Kapag may trabaho siya, sinisikap niyang umuwi kaagad. Kapag wala siyang pasok, siya naman ang nag-aalaga sa ama upang makapagpahinga si Lani. Si Lani naman ay unti-unting nasanay sa presensya ni Mang Crispolo. Minsan, habang pinapakain niya ito, napansin niyang pareho pala sila ng paboritong ulam. Mahilig pala kayo sa tinola, Tay? Natatawang sabi niya isang araw. Abay oo anak. Bakit? Akala mo ba puro gamot lang ang gusto ng matanda? Napatawa si Lani. Hindi naman po. Kapag may sayote masarap na. At mula noon, tuwing may pagkakataon, nagluluto siya ng tinola. Maliit na bagay, pero para kay Mang Crispolo, malaking bagay yon. Isang umaga, hindi maganda ang pakaramdam ng matanda. Mahina siyang nagsalita at halos hindi nakakain. Agad na tumawag si Angelo at nagpa siyang dalhin siya sa doktor. Habang naghihintay sila, tahimik na hawak ni Lani ang kamay ng biyanan. Tay, wag po kayong mag-alala. Tumingin sa kanya si Mang Crispolo. Pasensya ka na anak ha. Bakit po? Marami akong naidagdag na problema sa buhay ninyo. Umiling si Lani. Hindi po kayo problema, Tay. Napangiti ang matanda. Dati, hindi mo ata yan sasabihin. Napangiti rin si Lani. Dati po, hindi ko po kasi naiintindihan. Pero ngayon, tinignan niya ang matanda. Ngayon naiintindihan ko na po. Tahimik si Mang Crispolo. Hindi man po madali ang pag-aalaga sa inyo. Pagpapatuloy ni Lani. Pero hindi rin naman po madali ang buhay ninyo noon. Hindi ko kayang burahin ang mga paghihirap na pinagdaanan ninyo para kay Angelo. Ang kaya ko lang gawin ay siguraduhin hindi nyo mararamdamang nag-iisa lang kayo ngayon. Namasa ang mga mata ng matanda. Salamat anak ha. Pag-uwi nila mula sa doktor, mas naging maingat sila sa kalusugan ni Mang Crispolo. Gumawa sila ng simpleng schedule. May oras si Angelo para sa kanyang ama. May oras si Lani para sa bahay at sa sarili niyang mga gawain. Hindi perpekto, pero gumagana. Isang gabi, sabay-sabay silang kumain sa maliit nilang hapag. Tahimik na kumakain si Mang Crispolo. Bigla siyang nagsalita. Ang sarap pala ng ganito. Ano po? Tanong ni Lani. May mga kasamang kumain. Nagkatinginan sila Angelo at Lani. Ngumiti si Mang Crispolo. Dati, ang gusto ko lang ay mapalaki si Angelo. Pero ngayon, ang hiling ko na lang ay makita kayong masaya. Hinawakan ni Angelo ang kamay ng ama. Tay, kayo ang pamilya namin. Tahimik silang nagpatuloy sa pagkain. Walang malaking handaan. Walang mamahaling bahay. Walang marangyang buhay. Walang marangyang buhay. Isang simpleng hapag lamang. 3 taong maraming pinagdaanan at isang pamilyang natutong magpatawad at umunawa. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Lani ang kumot ni Mang Crispolo, napatingin siya sa matanda. Good night po, Tay. Good night din, anak. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang naghihintay na si Angelo. Salamat sabi nito. Para saan? Sa pananatili mo. Ngumiti si Lani. Hindi ako nananatili dahil madali. Kung ganoon, bakit? Saglit siyang nag-isip. Dahil minsan, ang tunay na pamilya ay hindi yung walang problema. Kung hindi yung pamilyang pinipiling manatili kahit mahirap. At sa gabing iyon, pareho nilang naunawaan na ang buhay nila ay hindi na katulad ng dati.
Mas maraming responsibilidad, mas maraming pagsubok, ngunit mas marami ang pagmamahal. At para sa kanila, ay sapat na yon. Makalipas ang ilang taon, marami na ring nagbago sa buhay ni na Angelo, Lani at Mang Crispolo. Hindi naging perpekto ang kanilang buhay. May mga panahong kapos pa rin sila. May mga araw na kailangang magtipid. At may mga gabing napapagod si Lani. At may mga pagkakataong kailangan ni Angelo na pumili kung ano ang gastusin ang dapat na unahin. Ngunit hindi na nila hinaharap ang mga problema ng magkakahiwalay. Natutunan nilang mag-usap, natutunan nilang humingi ng tulong. At higit sa lahat, natutunan nilang wag husgahan ng isa't isa, base lamang sa mga salitang naririnig sa gitna ng pagod. Si Mang Crispolo naman ay lalo pang nanghina sa paglipas ng panahon. Hindi niya na kayang gawin ang mga bagay na dati niyang ginagawa. Mas madalas na siyang nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng mga taong dumaraan sa kanilang kalsada. Minsan, tahimik lang siya. Minsan naman ay nagkukwento patungkol sa kabataan ni Angelo. At sa tuwing naririnig yun ni Lani, napapangiti na lamang siya. Isang hapon, habang inaayos niya ang kumot ng kanyang biyanan, nakita niya ang lumang litrato ni Mang Crispolo at Angelo. Pareho silang bata pa noon. Napangiti siya. Naalala niya ang unang pagkakataong naisip niyang mas mabuti siguro nadalhin sa ibang lugar ang matanda. Hindi niya ikinahiya ang naging desisyon niya noon. Dahil alam niyang pagod lamang siya at naghahanap ng paraan. Pero nagpapasalamat siyang hindi doon nagtapos ang kwento. Lumapit si Angelo at umupo sa tabi niya. Iniisip mo pa rin ba yun? Tanong nito. Yung ano? Yung dati. Umiling si Lani. Hindi na. Bakit? Tumingin siya kay Mang Crispolo na maimbing na natutulog. Dahil kung hindi tayo nagkaroon ng problema noon, baka hindi natin natutunang pahalagahan ng isa't isa ng ganito. Hinawakan ni Angelo ang kanyang kamay. Sa kabilang bahagi ng silid, bahagyang dumilat si Mang Crispolo. Narinig niya ang kanilang pag-uusap at ngumiti siya. Hindi niya kailangan ng malaking bahay. Hindi rin niya kailangan ng mamahaling gamit. Ang tanging gusto niya ay malaman na ang anak na minsan niyang inalagaan ay natuto ring magmahal at umunawa. At marahil, yon ang pinakamagandang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki ng perang ginastos o dami ng bagay na naibigay. Minsan, sinusukat ito ng simpleng tanong. Ang tanong na nandyan ka pa ba? At sa kanilang pamilya, kahit maraming beses silang napagod, nasaktan at muntikan ng sumuko, ang sagot ay nanatiling pareho. Oo, nandito pa rin kami. Dahil may mga taong minsang umalalay rin sa atin noong tayo ay mahina. At kapag dumating ang araw na sila naman ang nangailangan ng ating kamay, hindi man madali ang paghawak sa kanila, maaari nating piliing huwag silang bitawan. Dahil habang may pagkakataon pa, ang pagmamahal ay hindi dapat ipinagpapabukas. Ang kwento ni Mang Crispolo, Angelo at Lani ay nagpapaalala na ang pamilya ay hindi lamang patungkol sa masasayang araw. Kasama na rin dito ang pag-unawa, pagtitiis, pagpapatawad at pananatili sa isa't isa sa panahon ng pagsubok. Hindi masama ang mapagod. Hindi rin masama ang aminin na nahihirapan tayo. Tao lamang tayo at may hangganan ng ating lakas. Ngunit sa halip na magtulakan, kapag mabigat na ang problema, mas mabuting mag-usap, magtulungan at humanap ng solusyon bilang isang pamilya. Ipinapakita rin ng kwento na ang mga sakripisyo ng magulang ay kadalasang hindi natin nakikita habang tayo ay lumalaki. Maraming magulang ang nagtitiis ng tahimik upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya habang may pagkakataon pa, pahalagahan natin ang mga magulang at matatandang minsang naging sandalan natin. Darating ang panahon na ang kamay na dating humahawak sa atin upang hindi tayo mahulog ay mangangailangan naman ng ating paghawak.
At kapag dumating ang araw na yon, sana ay hindi natin itanong kung gaano kabigat ang responsibilidad. Sana, ang unang pumasok sa isip natin ay, noong ako ay mahina, hindi niya ako iniwan. Ngayon na siya naman ang nangangailangan, hindi ko rin siya iiwan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa mga salitang mahal kita. Mas nakikita ito sa simpleng, nandito ako, tutulungan kita, hindi ka nag-iisa, at higit sa lahat, habang may pagkakataon pa, pipiliin kitang alagaan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.